Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Mother's Day, everyone. Happy Mother's Day sa'yo. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord, maraming salamat po sa umaga nito, Panginoon, na binigyan niyo po muli kami ng pagkakataon, Panginoon, para po marinig po namin muli ang inyong boses, Panginoon, through our message today, Panginoon. Lord, gawin niyo po akong tungtungan ng inyong mga paa, Panginoon. Naway ikaw ang kanilang makita, Panginoon, at hindi po ang Panginoon. And Lord, I pray na yung bawat words na lalabas sa aking bibig will be your own words, Panginoon. Give everyone a listening heart and a wisdom, Panginoon, para po maintindihan po namin yung inyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng pagkakataon, Panginoon, para po pahalagahan ang aming mga ina, Panginoon, at isigaw sa buong mundo kung gaano po kami kapalad na sila po ang pinili mo para sa amin. Lord, we thank you, God, for everything and all this we pray in Jesus' name. Amen. Good morning po sa ating lahat. Nainit ba kayo kay Ivan? Masaya po yung nagdaang workshop. Napaka dami naming nagawa in a short period of time. Nagpapasalamat po kay Lord kasi kahit hindi po ako mga awit, nakasama ako doon. Napakasaya. Anyway, so for today po, since it is Mother's Day, tayo po ay iikot sa ating, ang katawag sa Tagalog na, sa ating topic, sa English na lang, sa ating topic about mothers. So, iniisip ko po kung ano ba yung magandang topic. Sabi nga nila, wag ko nang gamitin yung Proverbs. Kasi laging gano'n, yung paalala sa mga ina. Nag-iisip ako ng mga ina na sa Biblia na naging kawaran, naging model, at nakapag-produce sila ng kanilang mga anak na naging kilalang tao sa Biblia. Ganun po yung mga una kong kinoconsider nung nasabihan ako na ako magtatayo dito para sa Mother's Day. Pero in the last minute po, binigyan ako ng message ni Lord. At ang sabi ni Lord, mas maganda kung i-focus natin sa buhay ng mga ina ngayon, hindi dun sa mga ina na alam na nila kung ano yung ginawa nila, nakita na nila kung anong mga naging resulta, pero yung mga ina ngayon. So, ito po yung topic na ibinigay nila. Growing Godly Roots. So, for today po, ang tatalakayin natin is kung paano ba talaga nakakapag-produce ang isang ina ng isang mabuting Kristiyano. Ano ba talaga yung mga bagay na kailangan natin gawin bilang mga ina para tayo ay makapag-produce ng isang mabuting tao, ng isang mabuting Kristiyano. So this will not apply sa mga ina lamang, pwede din po sa mga future moms, sa ating mga singles, at syempre sa ating mga anak. So this is still for everyone. So, according to the Bible, slide. Ayan. Ito po ay kung paano dinidefine or kung paano dinidescribe ng Biblia ang isang ina. So, in Proverbs 31:25-26, ang sabi dito, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom and faithful instructions on her tongue. Kung titignan po natin kung paano i-describe ng Biblia or ni Solomon ang isang ina,
Napaka-ideal. Alam po natin na ang mga ina, ang kalakasan ng pamilya. Nakikita natin dito, sabi niya, she is clothed with strength. Sila ay malakas. Sabi nga nila, makikita niyo yung mga reels sa FB, no? Yung mga bata. Minsan may mga memes. Ang sabi ng mga bata, the fathers work at work. The mothers work at work and at home. Parang hindi napapagod yung mga ina. Yun yung kalakasan na naibibigay ng isang ina. Yung dignidad ng pag-alalay sa mga anak, yung dignidad na ipapakita nila sa mundo. She can laugh at the days to come. Alam niyo po yung mga nanay, napakadaming dalahin yan sa puso. Pero hindi nakikita ng mga anak niya. Yung kanilang mga alalahanin, yung aming mga alalahanin, pagkahanap mo na yung mga anak mo, akala nila wala lang, lalo na pag mga bata pa yung mga anak, hindi nila napapansin yung mga problema sa trabaho, sa bahay. Ang alam ng mga bata, masaya lang. Kasi yun yung nakikita sa nanay. Alam natin lahat yan kasi naging anak tayo lahat. Di ba? At yung mga ina, alam din natin lahat yan. Kasi ganun talaga tayo, no? Tapos, ang sabi din dito, she speaks with wisdom and faithful instructions is on her tongue. Yung ating pong mga ina, maraming naturo sa atin yung mga ina. Tinuturuan tayong maging pasyensyoso ng ating mga ina. Patience, ano? Laging sinasabi ng nanay mo, hanapin mo lang, makikita mo rin yan. Pero wala talaga, tignan mo dyan, makikita mo yan. Di ba? Nagtuturo sila ng patience. Oo, makikita mo yan, nandiyan na nakatago. That is teaching you how to be patient. Patient. Alam niyo yung mga nanay natin, tinuturuan din nila tayo kung gaano kakaswerte at kung gaano nahihirapan yung ibang tao. Kainin mo yan, ang daming batang nagugutom, pasalamat kami, kinakain ka. Ubusin mo. Yan. At saka alam niyo po yung mga nanay, may mga gift of prophecy yung mga nanay. Tigas kasi ng ulo mo, sinabi ko na sa'yo. Di ba? Alam ng nanay, alam nila. Bakit po pare-parehas yung mga nanay? Kasi dinisign sila ni Lord para maging makata. Joke lang. Joke lang. Dinisign kasi sila ni Lord that day. Alam niyo, it is the heart of the mother. Bakit ka nila kasi nila? Rapper po. Alam niyo po, yung mga nanay, kapag hindi tumitigil ang bibig ng mga yan. Kasi gusto nilang iparating sa atin yung gusto nilang sabihin. Minsan po, sa mga anak, we find it negative. Ang mama, siya na. Di ba? Ganun. Ulit. Sabi natin. Pero, pag dumating na tayo dun sa punto na yan, then we will realize that really mothers know best. Amen. Alam talaga nila. And they do it, it's because out of love and concern. Hindi dahil gusto lang nila or gusto lang ng mga magulang na i-impart or i-imply sa'yo kung ano yung alam nila. They do it dahil mahal nila tayo. Dahil concerned sila tayo, so concerned sila sa atin, at gusto nila lumaki tayo ng naaayon. Hindi ba? Lumaki ako, tumaba ako. Okay. So, for today po, gusto ko pong ipaintindi kung paano ba talaga tayo bilang mga ina makakapag-produce ng
godly or good Christians. Alam niyo po, napakaraming single moms sa panahon ngayon. At ang sabi nga, napakalapit ni Lord sa mga single mother. Alam niyo po kung bakit? Because at the time of struggle and at the time of emptiness, doon po natin nararamdaman ang presensya ni Lord most of the time. At ang mga anak po natin ay nagiging overflow ng pagpapala na binibigay sa atin ng Lord. Sila po yung nakikitaan ng mga tao kung papaano tayo sa bahay. Hindi po talaga tayo. So, i-relate po natin kung ano ba talaga yung mga bagay na ino-overflow ng Holy Spirit from the parents or from the mothers towards their children. Next slide, please. Ito po yung 9 fruits of the Holy Spirit. Ito pong mga bagay na ito ay ating nararamdaman kapag tayo ay nasa hangganan na tayo ng ating sitwasyon. You will feel the love, you will exercise kindness, gentleness. You will find na meron kang joy sa puso mo kapag ka na-experience mo yung Holy Spirit. You will feel the peace kapag kinakailangan mo to. Self-control kapag ikaw ay nasusukat na talaga. The goodness, faithfulness, and patience. Ito pong mga bagay na to, or itong fruits of the Holy Spirit, are not just for us to exercise or for us to receive. Kailangan po nating turuan ang ating mga sarili to deepen our relationship with the Lord, to let the Holy Spirit empty our hearts para po pumasok tong mga to. Kapag ikaw ay sobrang saya, feeling mo masaya ka na, with whatever you have in this world, mararamdaman mo pa ba yung joy ng Holy Spirit? Hindi. Ilalagay ka ni Lord sa sitwasyon na mararamdaman mo yung never-ending joy na binibigay sa iyo ng Holy Spirit. At kapag na-receive mo yon, kahit anong problema, kahit ano pa yung nagpapasaya sa iyo, na makamundong bagay, pag nawala yan, masaya ka pa rin. At kapag ka na-experience mo yon, your children will also feel and manifest that. Tayo pong mga anak at magulang, kapag kami nararamdaman ng ating magulang or nararamdaman ng ating mga anak, we can feel it. Kaya po natin sinasabi na ang mga bata ay overflow ng mga magulang is because they feel the same way. If our household, kung ang ating pong mga tahanan ay napupuno ng pagmamahal, kapag ka nararamdaman nila yung love na nanggagaling sa Holy Spirit, yung love dahil nararamdaman nila yung pagmamahal ng Diyos, ganun din po sila sa ibang tao. Pero kapag ang mga bata, nakikita nila na puro pag-aaway ang nangyayari sa loob ng tahanan, kapag po ang mga bata nakikita nila na walang pakialam yung mga tao sa isa't isa sa loob ng tahanan, asahan niyo po mga bully yung mga bata sa labas. Hindi po yan nangyayari ng aksidente. Nangyayari yan most of the time. Hindi lagi, pero kadalasan. Kasi yun ang nakikita ng mga bata at yun ang sa tingin nilang tama. Dahil hindi nagagay ng tama ang mga magulang ng Holy Spirit, hindi po nakikita ng mga bata yun. The next one po, another important thing is your faithfulness. As for me and my house, we will serve the Lord. Sabi nga, diba?
Kung ang mga magulang hindi nila ginagawa yun, mahihirapan yung bata para gawin din yun. Unless, matutunan nila yan sa labas ng tahanan, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga katrabaho. Maswerte sila pag nangyari yon. Bakit? Kasi magagawa nila yon para sa mga anak nila. Pero paano naman kung ikaw yung anak? Nagiging struggle yon para sa mga anak. Example na lang po si Tita Ria. Nagsuserve siya kay Lord. Tingnan niyo yung mga anak niya, nandito sila lahat. Lord of God. Diba? That is an overflow of the Holy Spirit. Yung faithfulness niya ay nagdadala ng faithfulness ng kanyang mga anak. Yes. Nakikita ng mga bata kung paano nag-work yung Holy Spirit sa kanya, sa kanilang mag-asawa, kaya nakikita to sa kanyang pamilya. Yun po yung sinasabi nila na overflowing of the Holy Spirit. Marami pong mga tahanan ang nahihirapan na dalhin ang kanilang mga anak sa church. Tanungin po natin yung ating mga sarili. Bakit kaya? Bakit kaya yung aking mga anak hindi sumama sa aking church? Is it because may pagkukulang ako? Is it because hindi na lang nila ako talaga pinapakinggan? Hindi ba ako kapanipaniwala? Pero alam niyo po, nadadaan natin yan sa pananangin. Yung pananangin ng mga ina, lalo na, is very powerful when it comes to their children. Yung protection na ating ipinapanalangin para sa ating mga anak, pinakikinggan ni Lord yan. Kasi po yung prayers ng parents, lalo na ng mga ina, is a prayer of love. Pansinin niyo po yung mga bata na lahat po tayo may mga anak na nag-aaral sa school, hindi ba? Hindi po naiiwasan na meron silang mga kaklase na napakapangit ng ugali. Napakapangit talaga ng ugali. Asahan mo yung magulang ganun din. Alam niyo pa, meron ako nakita noon na memes, yung nanay, kumakatak siya sa likod, tapos yung dila niya nag-i-extend hanggang doon sa dila ng anak. Ganun po kasi. Nakikita natin na yung epekto ng ating mga actions at kung paano tayo sa bahay will be a reflection of our children. So, papalitan po natin yan. To raise godly children, we will have to exercise being a Christian. Lagi pong sinasabi na ministry begins at home. Your family is your ministry. Ano po bang ibig sabihin nun? Your family is your ministry. Pagsisilbihan mo sila? No, because we serve God when we do our ministry. We do not serve our family. Ministry at home means inaakay mo yung pamilya mo papunta kay Lord. Nagbabasa kayo ng Biblia together sa bahay. You pray together. Paano mo masasabi na yung ministry mo ay nagsisimula sa bahay? Hindi nga kayo nagpipray bago kayo kumain. How can you say that ministry, your family is your ministry, if you don't start the ministry in yourself? Paano mo aasahan yung anak mo na maging manggagawa ng Diyos kung ikaw mismo hindi ka nga niya nakikitang manalangin? Paano mo aasahan na yung anak mo ay lalaking isang mabuting Kristiyano kung wala kang pakialam sa kanyang pagiging Kristiyano? To mold a child into being a Christian, you also have to mold yourself. Kailangan nating palaguin yung ating spirito, yung ating puso.
as a Christian, to be a good Christian. And your children will follow. Kaya nga po, kung makikita nyo, yung mga pastors, yung mga pastors' kids, nasa church lahat yan. Lahat sila nagmi-ministry. Isa sa kanila magiging pastor in the future. Most of the time, lahat sila nasa music wing. Bakit? Kasi yun ang nakalakihan nila. Yun kasi yung nakikita nila sa bahay. Bakit yung mga anak ng pastors, they pray so well? Kasi that's how their parents pray. Naririnig nila yon. Hindi po natin pwedeng sabihin bilang mga magulang na tayo po ay nag-grow bilang Christians alone. Kailangan po nag-grow tayo as a family. Oh, nag-grow ka ng Christian, pagkatapos nun, paano naman yung anak mo? Pag yung time na ng anak mo, mangangapa na siya. Tama, merong pagkakataon ng mga bata. Meron silang nakatakdang panahon. They will have their season to encounter God in their lives. Alam po natin na yung encounter na yun with the Lord will be heavy. Dadaan sila sa struggle, sa pagsubok, sa temptation. Paano kung hindi mo na-build yung anak mo? Pagdating niya dun sa time na nagsastruggle na siya, mawawala na lang. Kasi hindi niya kaya. Kasi hindi niya naiintindihan. But if your child grows, na pinupuno mo siya ng pagmamahal hindi lang galing sa'yo, pero ng pagmamahal na nanggagaling kay Lord, lalaki siya ng tama. Hindi po natin sinasabing perfecto. Magkakamali at magkakamali ang mga bata niya. Darating sila sa panahon na sila ay matutukso, tatawagin sila ng mundo, but because you will be building the foundation, babalik sila. Dahil alam nila yun. Alam niyo po, hindi ko po alam kung naaalala niyo yung aking testimony nun siguro, marami sa inyo hindi niyo po narinig. Pero the reason kung bakit sinabi ko kay mami na mabalik tayo sa church, ay dahil yung anak ko. Ayoko siyang lumaki na walang pundasyon yung kanyang spirit. Mas gusto ko na tawagin siyang boring ng mga kaklase niya. At least alam niya yung tama. Hindi po mahirap, hindi po madali ang pagsubok pagka napasok ka sa kamunduhan. Yung mga temptation ng mundo is very difficult. Bakit? Kasi ipaparamdam niyan sa'yo ng masaya. Ipaparamdam niyan sa'yo na nai-experience mo lahat. Pero ang true joy, nasa church, na kay Lord. Amen. Wala sa labas. Amen. Alam niyo yung kapag ikaw, sabihin natin, ikaw ay nababarkada, no? Masayang kasama yung aking mga kaibigan, masayang kasama yung aking mga friends. Yan. Lalabas kami. Every Friday, lumalabas kami after work. Nag-i-enjoy kami, tawa kami ng tawa. Gusto ko na sila ulit makita. Pero pag naramdaman mo ang totoong joy ng pananabik kay Lord, iba. Iba. Iba yung pananabik kay Lord. Yung gustong-gusto mong maramdaman yung oras mo with the Lord is very different. May resulta pagkatapos. Hindi ko po sinasabing pigilan yung mga anak niyong makipagkaibigan. Hindi. Parte yan ng buhay. Pero kailangan nauuna si Lord as a priority sa mga buhay natin. Amen. Kapag po ang mga bata nakikita nila na ang priority natin is the Lord, lalaki sila na ang priority din nila ay si Lord. Amen. Kapag nakikita nila na ikaw ay nakokonsensya, na naiisang tabi mo si Lord, they will do the same thing. Yes.
Kasi alam nila at maiintindihan nila kung bakit. Nakikita nila sa iyo kung ano ang resulta kapag ikaw ay nagkakamali. At kapag naiintindihan nila na ang pagkakamali yun is something na hindi nila kailangan gawin or hindi nila dapat gawin based from what the Bible teaches. Sigurado po ako, lalaki ang mga bata ng tama. Alam niyo po, hindi po natin sinasabi to or hindi ko po sinishare to sa inyo itong mga bagay na to para sa church. Di ba po, pagka tayo lahat dito ay nawala na, yung mga bata sa loob, sila na yung nandyan, sila na yung nandito. Hindi po, pero para po sa kanila. Alam niyo, wala pong pinakamatibay na sandata ang mga bata kung hindi yung word ni Lord. Children will be lost if they don't understand kung ano talaga ang importanteng bagay para sa kanila. The foundation of the children is very important. At nagsisimula po ito sa magulang, sa ating tahanan. Wala po yung ating wait lang. Pero gayon pa man, hindi ko rin po sinasabi na yung mga magulang na nahihirapan, idalangin yung mga anak sa church na mali. Na may ginagawa kayong mali. Hindi. We all know, every parent, mahal natin ang ating mga anak. I understand that you're trying to be understanding sa inyong mga anak. And I know na pinapanalangin niyo sila. Alam niyo po, sigurado ako sa mga magulang, kapag sila ay nawalan na sa mundo, at nakita nila na yung kanilang mga anak is established Christian, mawawala sila ng may kapayapaan sa puso. Siyempre gusto ng mga magulang natin, makikita natin sila ulit doon. At alam nila na magiging successful lang sila kapag nakita na nila sa'yo si God, pag nakita na nila si Jesus sa'yo. Bilang magulang dati success, kapag alam mo na yung anak mo ay sinusunod na niya yung teachings of the Bible. Going back to the 9 fruits of the Holy Spirit. Katulad po ng sinabi ko kanina, we will encounter, we will receive these fruits of the Holy Spirit kapag tayo ay nandoon na sa edge. Kapag tayo ay empty na. Kapag yung ating mga puso ay wala ng ibang laman, pwede nang i-feel yan ni Lord ng fruits of the Holy Spirit. Hindi ko po sinasabi na kailangan mamumlema muna tayo bago tayo makareceive nito at para yung mga anak natin ay ma-experience nila. Pero this emptiness po is the chance for us to show our children kung paano mag-work si God sa buhay natin. Kaya po pag tayo ay namumroblema, huwag po nating pag-initan ng ulo yung ating mga anak. Kapag po tayo ay walang pera, instead na pag-initan natin sila ng ulo na, papasok ka na naman, wala ka na naman mabawag, kung ano nung ginagastos mo, sinabi ko siya magtipid ka. No. You tell your children, okay lang yan. Si Lord ang nagpo-provide. Palitan natin kung paano tayo magsalita. Every time na we speak to our children, tandaan po natin, this is an overflow of the Holy Spirit. So kung ano ang sabihin ko sa anak ko, yun ang nakikita nila. So if you speak, tandaan nyo,
magiging overflow ng Holy Spirit to sa anak ko. Kailangan mahinahon ako. Kailangan makita nila yung patience. Kailangan nararamdaman nila yung love. Kasi gusto ko lumaking mabuti ang aking anak. Bakit po ako nandito? Kasi nung bata ako, nakikita ko yung daddy ko. Nagpipreach siya. Si mami ko nagtuturo ng Sunday school. Ay, ginawa ko pareho. Kasama ko pala, walang nag-music sa kanila. Wala akong music. Pero dahil yun yung nakikita ko sa kanila nung bata ako, hanggang lumaki ako. Yung wisdom na ini-impart ni daddy. Kung paano niya ako pagalitan, kung paano niya ako sermonan. Hindi ko pa po nasinturon yung anak ko, di ba? Pero nung ako, lagi ako sisinturon. Pero kung paano po ako pinalaki, ay hindi ako lumaki. Kahit hindi ako lumaki, nadala ko yun. Kasi yun yung nakikita ko. At bilang isang anak na naging magulang, ganun din yung gusto kong i-impart sa anak ko. Alam niyo ba, natutuwa ako kasi si Nate ay hindi nagsiskip ng church unless wala kami. Actually po, kahit wala ako, nandito siya. Pero sa edad niya yan, pwede niyang sabihin, dito na lang ako sa bahay, kaya na lang ako mag-church. Alam niyo po na ang sarap sa feeling. We are so blessed kasi nagdidesisyon yung bata at alam niya na ang church ay church, na si God ay God, na siya dapat ang pinaprioritize. Amen. Sa murang edad ng mga bata, kapag po yan ay kanilang nakalakihan, hindi na mawawala yan. Kahit mawala tayo dito, they will know what is the right thing to do. At hihiwalay nila kung gaano ka-importante si Lord above all of the things that they need to do. Lalo na kung yan ang makikita nila sa iyo. Lagi po natin tatandaan, to be successful people, we don't need to do something for the world. What's important is who we give to the world. If we raise good people, yan po yung masishare natin sa mundo. Hindi po yung kaya natin gawin para sa mundo. Pero kung sino yung kaya natin ibigay sa mundo. Bakit? Dahil yung mga anak natin, magre-raise din sila ng kung sino ang ibibigay nila sa mundo. Yes. Bilang mga Kristiyano po, producing godly children is very important and it will impact the world. Dahil po sila ang magtutuloy ng pagpapalaganap ng gospel. Kapag po ang mga bata, hindi natin sila tinuruan that this is the Great Commission na iniwan ng Jesus Christ, mapuputol na po sa atin yun. The Great Commission is to go Preach the gospel. and to preach the gospel. Paano po nila ipipreach yung gospel kung hindi naman nila naiintindihan kung ano yun? Paano nila ipapaliwanag sa mga tao to follow Jesus if they don't know how to follow Jesus? Again, our family is our first ministry. Not to work for them, but to serve God through them. Again, it is to serve God through them. Sa atin po ng mga ipinapanalangin natin ng ating mga anak, ang ating mga pamilya, na naway makakilala sila kay Lord, hindi pa po huli ang lahat. Patuloy lang tayong manalangin. Let's continue to pray. Tandaan po natin
natin, lalo na sa ating mga ina, very powerful po yan. Maniniwala ang mga bata sa iyo bago sila maniwala sa mundo. Sabi ng mami ko, alam niyo mo ilang beses ako napahamak. Nung bata ako, sasabi ng mami ko, inaaway talaga ako ng mga kalaro ko. Sabi kasi ng mami ko, inaaway talaga nila ako. Kasi alam niyo po, sa mura kong edad, sinishare ko yung gospel. Hindi ko alam i-explain. Sinasabi ko sa kanila, sabi ng mami ko, pag hindi mo tinanggap si Jesus Christ, hindi ka pupunta sa langit. Hindi ko na alam pagkatapos. Hindi ko na alam. Pag tinanong na nila ako, aawayin na nila ako. Kasi hindi ko na alam i-share. Pero sabi ng mami ko, ilang beses ko naratrap dahil doon. Pero totoo po. Parang po hindi ma-experience ng ating mga anak yung sabi ng mami ko na ganyan. Paliwanag natin sa kanila ng unti-unti. Dalhin natin sila sa church, dalhin natin sila sa Sunday school. Let's train them to be good Christians. At kapag sila ay naging good Christians, they will be good people. Bakit? Kasi magiging overflow po sila ng fruits of the Holy Spirit. And not just overflow, pati sila may experience nila yun. They will be receiving it. Hindi naman po kailangan lahat yung 9 nasa atin or lahat yung 9 nasa kanila. Pero the mere fact na meron silang personal relationship with the Lord or nakikita nila sa atin na meron tayong personal relationship with the Lord, gugustuhin nila na magkaroon sila ng personal relationship with the Lord. Yun po mga mabubuting bagay na nangyayari sa atin. Yung grace na nakikita nila from the Lord, yung blessings na natatanggap natin from the Lord, nakikita po ng mga bata yan. Hindi lang sila nagre-react. Pero nakikita po nila pag ang mga magulang nila ay blessed. Pag ang mga magulang nila ay favored. Nakikita po ng mga bata yan kasi nakita ko din. Nakikita ko po kung paano pinagpapala yung aking mga magulang noon. Hindi po financially. Pero yung pagmamahal ng mga tao, why? Because they work for the Lord. They share it. Kaya pinapalagahan sila ng mga tao. Ganon din po tayo. Kung ano yung nakikita ng mga bata sa atin, nakakalakihan nila yan. Hindi sila nagsasalita. Pero alam nila yan. They know. Katulad si Sister Lee, no? Bata-bata pa niya yan. Pero sa Sunday school siya. Sigurado ako, alam ng bata, pag Sunday, pupunta kami sa church. Sa ngayon, hindi pa niya naiintindihan kung bakit siya pupunta sa church. Pero alam niya na kaya siya pupunta sa church dahil kay Jesus. No, Irene? Punta ka sa church dahil kay Jesus, di ba? No. Bakit? Kasi nakita niya yung pagbabago ng kanyang mga magulang. Sino-choose ng parents niya ngayon na pumupunta sila sa church every Sunday, kaya sumasama din siya. At doon sa pagpunta nila sa church every Sunday, nakakarinig yung bata ng mga kwentong para sa kanilang murang edad. Yan po ang halaga ng Sunday School. Kaya kung pag kayo may mga maliliit na anak, hayaan niyo lang silang mag-Sunday School. Minsan hindi nila naiintindihan kung anong ginagawa nila sa loob ng Sunday School. Hindi nila nakikita kung ano yung importansya nun sa ngayon. Pero alam nila na kaya may Sunday School ay dahil may Jesus Christ. Alam nila na kaya may Sunday School ay dahil Christian kami. Yun po yung basic foundation nun. Hindi po yung pupunta sila sa church, yung magulang ko pupunta sa church, may iwan ako sa bahay. Pagdating ni mama, natatatak na naman siya. Hindi ba? Kaya yung mga bata, nag-decide sila, hindi na ako pupunta doon, ang boring-boring naman, di ko naman naiintindihan. Alam niyo, nakakapagpasalamat niya eh, kasi yung mga bata po dito, lagi silang nandyan. Alam niyo po, meaning ko ng bata ako, inip ako sa church.
Inip ako. Nung kasing edad ko po si Irene, pag nasa church kami, nasa church sila sa loob, ako na sa labas. Ginagano-gano ko yung damit ko sa labas. Tapos kinukwentuhan ako ng mga tao, pinakausap nila ako lahat. Hindi ko po kasi naiintindihan nung ako'y mas bata pa. Until nung nagkakaisip na ako, naiintindihan ko na kung bakit gano'n. Pag nakalakihan po nila yan, ang pundasyon ni Jesus Christ sa puso nila, that seed will grow. Kaya po patuloy natin panalangin ng ating mga anak. Tayo po bilang magulang, let's seek more of Jesus para ma-receive natin itong mga fruits of the Holy Spirit. Ito po ay hindi natin basta-basta pinupulot, binibili, pinag-aaralan. We receive this by the grace of the Lord. By the grace of the Lord. So, let's build our relationship as humans. As a single person. Yung ating relasyon with the Lord, para po tayo ay lumalim pa para ma-receive natin yung fruits of the Holy Spirit, isa-isa. Para makita ng ating mga anak kung ano ba talaga yung pagiging Christian. At kapag nangyari yun, we will be growing godly roots. Lalawak yan po. Our children might not be holy, they will never be perfect. Pero alam natin na yung puso nila ma-fulfill ni Jesus Christ. David, next slide. Nawala yung ating ano. And for our closing, sabi nga sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang sabi po dito is train up a child. Bata. Yung ating pong mga anak. At once they are old, kahit ano pang ibato ng mundo sa kanila, ang ibato ng mundo, mapagsubok sa kanila, problema, they will know that they have Jesus. Kung feeling po natin, malaki na yung mga anak namin, mahihirapan na kami, at least we still try. Panalangin natin sila. Prayer, prayer, prayer. And let's pray for ourselves as well na we manifest this. Makikita nila sa atin yung fruits of the Holy Spirit. When your child sees that you're happy, you're joyful because of the Lord, you're patient kasi alam niya yung puso mo punong-puno ni Lord. You're gentle kasi sabi ni Lord, kailangan mong maging mahinahon. Meron kang self-control. Hindi na mainitin yung ulo ni Mama, yay! Binago na siya ni Lord. Lahat yan nakikita ng mga bata. And because they're overflow, they will do the same. Isa pa po, last na lang. Last na lang talaga. Kapag po, matatataw si Ariana. Kapag po tayo ay may gustong i-discuss sa ating mga anak, kapag po umabot tayo doon sa point na we need to speak to them, huwag po natin silang pagalitan in public. Kalmahin po muna natin yung ating mga sarili. Diba, may ginawa sila, sabihin natin sa kanila, gusto kitang kausapin ng may pagmamahal, with love. Bigyan mo ako ng konting minuto. And then you pray. Pagkatapos niyan, kausapin mo yung anak mo. Panigurado yung pag-uusap niya will be filled with the love from Jesus Christ. Kasi hiningi mo. At kapag ka nakita ng bata na mahinahon ka habang hinakausap mo siya, at nararamdaman niya yung love galing sa Holy Spirit, mas maiintindihan ka ng bata. O kahit hindi na bata, kahit matanda na yung anak mo. Bakit? Kasi pinanalangin mo.
Bilang mga anak, alam po natin yan. Ayaw natin ng sinisigawan. Ayaw natin ng niraratrantan. Mas gusto natin na kapag kinakausap tayo, nararamdaman natin yung concern ng mga magulang natin. So let's do the same for our children. Amen. Sana po naiintindihan niyo po yung gusto kong iparating. Pero the main reason kung bakit po pinili ko to is because gusto ko po pagtulong-tulungan natin na i-hone po natin yung ating next generation. Kung sa tingin niyo po is mahirap, nandito po kami. We are here to help. If you need guidance, if you need us to pray for your children, sabihin niyo lang. Just approach us. Or just approach anyone. Lahat po tayo. We can do this all together in the name of the Lord. Thank you po. Happy Mother's Day. Napakagandang reminder ni Lord para sa atin. Hindi lang sa ating mga ina, kundi maging sa ating mga ama ng lahat. Ano ba yung higit na pinakikinggan ng ating mga anak? Yung bang kanilang nakikita o naririnig? Simply, children listens more from what they see more than what they hear. Diba? Bisa salita tayo ng salita. Bakit hindi nakikinig? Kasi yung mga sinasabi natin,
taliwas sa kanila nakikita sa atin. Kaya nga ba, kahit salita ka ng salita, 1,000 words, 1,000,000 words, they will not listen. They will not listen. Kasi mas malaki ang effect sa kanila yung isang gawa na ipinakita mo. At taliwas sa sinasabi mo. Sabi ng iba, sabi sa kasabihan, kung ano daw ang pinapakita ng magulang sa bata, kahit mali, nagiging tama. Kasi tayo po ay mga role model ng ating mga anak. Kung inyong mapapansin, di ba? Kung isa yung ating mga anak na lalaki, kapag nagyayabang sila sa labas, sa kanilang mga kalaro, galing ng tatay ko. Ang tatay ko, pasulero, ang galing niya. Ang tatay ko, lasing ko, ang galing niya. Ang tatay ko, sinungaling, ang galing niya. Kasi model ka niya. Kung ano yung nakikita niya sa'yo, tama yun. Di natin sila masisising, magkulang ka eh. Diba? Gusto mo lumaki ng tama yung anak mo, maging tama ka muna, sabi ko si Sister Quezon Reyna. Maging tama muna tayo bago natin i-impart yung gusto natin kung ano maging ano sila. If we do not teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Nakakabahala po yun. Kung ako yung isang magulang ngayon na meron akong maliit na anak, kakabahan ako sa sinabi niyo. If we do not teach our children not to follow Christ, the world will teach them to follow other things. Nakakabahan ako. In following Christ, in teaching them, in training them to follow Christ, tuwid na lang yun. Pero kung tayo ay tumigil na, hindi sa pagsisimba, hindi na natin sila dinadala. Bible study, wala na. Maging sa prayer, wala na. Puro mga gadgets, puro mga kung ano-ano mga binibigay natin sa kanila, tungo na po yun. At hindi natin alam kung ano yung mararating nila kapag hindi natin hinayaan na iuna si Christ sa buhay nila kasi the world will teach them to prioritize other things than Christ. Nakakabahala po. That is why this message is a blessing. It's a blessing for us, parents. It's a blessing for the children as well. Kasi kung paano po natin sila uhubugin, ganun po yung kanilang kung ano magiging sila magtanda po. Amen po ba? Malapakan po natin ang pagkakas. So, here, dito po tayo, dadaan po tayo sa ating Mother's Day celebration. Okay, isa na tayo. Tinatawagan po lang kanina, tahanan, dito. Yung iba po uupo dito, yung iba kayo sa dito. Sige po, ito sa kanina. Isang ropa. Para kita po tayo. Sige po, yung mga inalatahan, huwag tayo mahiya. This is a blessing coming from God. Sige po. Yung iba tatayo dito. Sige po. Dami blessed mothers. Upo yung dalawa pa dito. Tapos gusto pa dito yung iba pa. Kailangan makita po ang lahat. Yung hindi kita sa picture, hindi mabibless.
Tito Jane, also mother. Ayun po. So blessed naman, kita yung aking pinakamamahal. I'm so blessed. I'm so blessed. Sister, Mother Karen says, Mother Karen. Pasigyan po natin. Yung hindi kita sa picture, walang blessing. Nakaka-bless po. My wife here. Papigilan, sorry. Okay, narinig natin yung mensahe. Sana tuloy mo sa Diyos. Kasi napaka-precious mo ng ating mga anak. Napabayaan na lang basta-basta. They are gifts from God to us. Na kailangan po natin. Tayo po ay tinalaga ng Panginoon to manage their lives. So manage them carefully. I-manage po natin sila na sa isang buhay, dali natin sa isang buhay na masagana galing sa Panginoon, hindi masagana galing sa mundo. Yung mensahe na yun, pwede lang ulit-ulit natin the best mo. Tayo may mananalangin. Can we lay hands over them while we pray? We thank you, Father. We praise you. We worship you. Salamat po sa aming mga ina na nandito, sa aming galing na bulwagan, maging yung mga ina po na nakasubaybay ngayon sa social media. Lord, continue to bless them. Continue to give grace upon grace in their life stories para Lord sa kanilang buhay. Mararamdaman nila ang inyong guidance. And we pray, Lord, that sa kanilang buhay, Panginoon, patuloy mo po silang bubugin ayon sa inyong wagis. Patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo pong ibigay yung lahat ng mga instructions para po sa kanilang buhay, sa buhay ng kanilang mga anak, ay hindi po sila magkakamali sa kanilang pagpapalaki sa mga ito. Thank you for your children as you give to them. May nawa, Panginoon, gawin po nila yung nararapat. Bigyan mo po sila ng means para mag-provide po lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak. Bigyan mo po sila ng mga talents. Bigyan mo po sila ng wisdom para, Lord, sa kanilang pagpapalaki sa mga bata ay hindi po sila magkakamali. Salamat po sa aming mga ina. Bless them, Lord. Indeed, sa buhay nilang mag-asawa, we pray na sa isang espiritu ay sabay-sabay po nilang hubugin ang kanilang mga anak sa pagpapalaki sa kanilang mga anak na ayon sa inyong turo, ayon lamang sa inyong kalooban. Salamat po sa aming mga mothers. May they enjoy their day today. I pray na marami pa pong Mother's Day, masasayang Mother's Day, na maseselebrate nila sa kanilang buhay at may enjoy nila kasama ng kanilang asawa at ng kanilang mga anak. Lord, salamat po sa araw na ito. Hayaan mo na ma-enjoy po nila, ma-remind sila that there is a God
na binigkalooban sila ng ganitong pagkakataon. It is a very privilege to be a mother. And we just want to thank you, Lord, for having this mom na nakasama po namin sila ngayon. Lord, ingatan mo po sila sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay mamaya, Panginoon. Hayaan mo na tingnan ka nila. Tingnan ka nila kung paano mo sila binigyan ng buhay na ganito, na bagamat hindi perfecto, pero buhay na mayroong Diyos. Salamat po. Maraming salamat. Panginoon, again, to you all the glory and all the praise and all the thanks. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, and everybody will say, Amen. Happy Mother's Day to everyone. Happy Mother's Day. Ayun, picture ko. Huwag mo doon na tayo. Bago picture. Okay? Mura lang po. Remembrance po ito. Kapag sinabi ko sa inyong pool o sa inyong desk, maaalala ninyo, merong service of First Thursday na binigyan halaga yung aming pagiging na on May 10, 2026. Ito kami dito. Happy Mother's Day. 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 Jim. Happy Mother's Day. 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 Ito pong mahaba ito. Tama rin po ulit. Ito mga karongke. O yan. Sir, ma'am. Sino ba mo wala? Sister. Huwag ka daw muna doon, sis. Sino ba mo wala? Ay, sister. Maraming kanan na yan, ha? Sino ba mo wala? Wala na ba? Sige, picture din. I love you po. God loves you. God loves you. Okay, one, two, three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sa pabalakas ng mga para sa ating mga God loves you. God loves you. God loves you. Ito po, makakulang po tayo. Upo po tayo. Meron tayong panonoodin dito. Hindi pa tapos yung celebration. Tribute to our mothers. Patay ka na. Turn off the lights po, no? Para makakita natin ang maganda yung ilang minutes yung... Ilang minutes? Lights off. Wala nga ala yung Zoom. Ano kaya? Bala ka na.
God is good. Basta rin ako. Happy din tapos. Wala ka nadaramdaman ka rin. Sa pangulanin mo. Happy. Eh, pa mo mag-sing ka. Happy. Eh, pa mo mag-sing. Agad ka na agad. Wow, wow. Ano kaya sa mga Agad, agad, agad. Tama, tama ni David. Nakarakal mo ah. God is good. Wala ka nakita yun. Tinta nga. Nakakaliwa niya tayo kay. Layo. Kaya ba tayo? Eh, ako ba nila? Lord, bye. God is good. Oh, nakan! God is good. God is good. Ay, God. Ay, iba-iba lang sila. God is good. Bagay ba yun eh? Wala na. Yung bakit inaction. Ako lang yun. Wala yun. Amen. Oy, Nina! I love you. We love you. Yay. Ah! Oh, diba? Thank you, Brother Kim. Thank you, Pastor. Thank you, mga kapatid. Ayan, na nagkipag-celebrate ng ating Mother's Day. Ayan. Naway, hanggang mamaya, pagpatuloy tayo sa kanya-kanyang pamilya para mag-celebrate tayo na. Pero huwag kakalimutan yung mensahe at i-celebrate si Lord sa ating mga buhay. Amen. God's good! All the time. God is good. Pangan na ang bisang game. Praise the Lord! Diba? Siya na may Diyos sa tayo natin. Amen. Amen. Ngayon, ganap, may ginagawa magkikita sa labas. Amen. Ito Amen. lang natin magkikita. Amen. Siya ni Lord. So, praise the Lord po. And Lord, to God